Si Ayori ay isang ordinaryong high school student sa modernong Japan na namumuhay ng tahimik kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Akari. Pero nagbago ang lahat nang tamaan si Akari ng isang malubha at tila walang lunas na sakit. Sobrang mahal ng gamutan, at kahit mag-part-time job pa si Ayori, hindi niya kayang bayaran ang gastos. Kaya napilitan siyang humanap ng ibang paraan para kumita. Bumaling siya sa social media, umaasang mabilis nakikita. Pero hindi siya yung tipong madaling sumikat, kaya kinailangan niyang gumawa ng sariling paraan. Pinili niyang maging isang kinaiinisan na YouTuber, yung pinapanood ng mga tao dahil gusto nila siyang mapahamak. Sinasadya niyang homanin ang mga respetadong professional fighters, tapos aatakihin niya ang mga ito ng biglaan habang naka-video, bubugbugin ng walang respeto, duduraan, at pagkatapos ay tatakbo palayo na parang duwag. Dahil dito, lalo siyang kinamuhian ng mga manunood, tinatawag siyang duwag at walang kwenta dahil hindi siya lumalaban ng patas. Pero wala siyang pakialam dahil mas lalo lang tumataas ang views at engagement niya. Kamakailan lang, inatake niya ng patago ang isang kilalang MMA content creator at pinagtulungan bago tumakas sa pulis. Naging mainit itong usapin, at kahit saan siya magpunta, naririnig niya ang mga tao na nagsasabing kailangan siyang turuan ng leksyon. Pero wala siyang pakialam. Tiningnan niya ang kanyang comments na puno ng galit laban sa kanya, pero natawa lang siya nang makita ang laki ng kinikita niya. Pagdating sa susunod na istasyon, pumunta siya sa ospital kung saan naka-admit si Akari. Naabutan niya itong nakatingin sa phone kaya pinahiga niya ito para magpahinga. Sumagot si Akari na buong araw na siyang nagpapahinga at gusto niyang makipag-usap at tinanong kung saan siya galing. Hindi masabi ni Ayori ang totoo kaya nagsinungaling siya na may mga inas-ikaso lang siya. Inabot niya ang dalang matatamis pero napansin agad ni Akari at tinanong kung ilan na ang nak-e niya. Una niyang sinabi na 3 lang pero pinilit siya ni Akari na magsabi ng totoo kaya inamin niyang 6 na cake ang nak-e niya. Pinagalitan siya ni Akari at sinabing dapat isa lang ang matamis kada araw at tinanong kung inaalagaan ba niya ang sarili niya o nagpupuyat na naman siya at pinapabayaan ang mga gawain. Habang kumakain si Akari ng cake, bigla siyang inubo at nahirapang kumain, kaya nag-alala si Ayori at tatakbo sana para tumawag ng nurse pero pinigilan siya ni Akari at sinabing ayos lang siya. Hindi maintindihan ni Akari kung bakit hindi na nakikisama ang katawan niya, pero sinabihan siya ni Ayori na huwag mawala ng pag-asa dahil sa loob ng 1 buwan pupunta sila sa US kung saan may isang mahusay na doktor na titingin sa kanya at gagamot sa kanya. Nag-alinlangan si Akari dahil narinig niya kung gaano kamahal ang gamutan doon, pero sinabi ni Ayori na huwag siyang mag-alala dahil kontrolado niya ang lahat at hindi magiging problema ang pera dahil sa kanyang sideline na malaki ang kita. Kinagabihan, napaisip si Ayori tungkol sa mga araw niya sa orphanage, kung saan palaging itinuturo ng matandang tagapangalaga na gawin ang tama kahit gaano pa ito kahirap. Pero kabaligtaran ang tinahak ni Ayori. Kung may paraan lang sana para kumita ng maayos sa pamamagitan ng marangal na trabaho, gagawin niya iyon. Pero hindi siya nabigyan ng pagkakataong makapag-aral sa magandang paaralan, at ang tanging meron siya ay matibay na katawan na sanay sa laban. Naisip niya kung paano niya tinalikuran ang lahat ng itinuro sa kanya, pero wala na siyang pakialam dahil handa niyang sunugin ang buong mundo kung iyon ang kapalit ng pagliligtas kay Akari. Lumipas ang 1 buwan mula noon at tuluyan nang naging inactive si Ayori sa kanyang social media. Kumalat ang usap-usapan na baka napatay na siya ng galit na grupo o tuluyan nang nagretiro. Pero sa totoo lang, buhay si Ayori at maayos ang kalagayan sa kanyang maliit na one-room apartment. Kumakain siya ng pudding cups mula sa convenience store habang kausap si Akari sa telepono at tinatanong kung gusto rin ba nito. Sumagot si Akari na gusto niya ng chocolate pudding, kaya nangako si Ayori na magdadala siya sa susunod niyang pagbisita. Mukhang kontento siya sa kanyang buhay at maya-maya ay nakatulog habang hawak pa rin ang telepono. Ngunit kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing ang kanyang panaginip, bigla siyang nagising sa isang malakas na ingay at laking gulat niya nang makita ang isang tao na nakatayo sa ibabaw niya na may hawak na malaking maso. Sinubukan siyang hampasin ng salarin pero dahil sa bilis ng reflexes ni Ayori, nakaiwas siya sa huling sandali. Tinawag siya ng salarin na duwag dahil sa pag-iwas at agad pang sinundan ng 3 sunod-sunod na atake na tila tina-target ang teleponong hawak ni Ayori. Muli, nakaiwas si Ayori sa muntik ng ikamete niya pero sa huli ay nabitawan niya ang kanyang telepono. Doon niya napagtanto na hindi siya ang target ng kakaibang magnanakaw na ito, kundi ang kanyang telepono. Buti na lang at nakuha niya agad ang telepono bago ito masira at mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Tumakbo siya papunta sa isang maliwanag na parke, umaasang malilito ang umaatake habang nagte-text kay Akari tungkol sa nangyari. Paulit-ulit siyang sinabihan ni Akari na tumakas at tumawag ng pulis pero imbes na gawin yon, patuloy pa rin siyang nakikipag-usap sa kapatid sa telepono.
Hindi pa man siya nakakagawa ng susunod na hakbang, naabutan na naman siya ng salarin at sinubukang umatake. Pero sa pagkakataong ito, pinili ni Ayori na lumaban. Hinarang niya ang maso gamit ang isang sipa na ikinagulat ng kalaban at agad siyang gumanti, pero na-block lang din ito. Sunod-sunod na suntok at isang sipa pa ang pinakawalan ni Ayori, pero lahat ng ito ay naiwasan o naharang ng baliw na may hawak ng maso. Muli nitong sinubukang patamaan ng telepono ni Ayori pero bahagya lamang pamaalya. Hindi pa rin maintindihan ni Ayori kung ano ba talaga ang pakay nito. Biglang tinawag ng salarin ang buong pangalan ni Ayori at sinabing isa siyang YouTuber na kilala sa pagpopost ng rage bait content na sadyang nang iinis ng mga tao araw-araw ng walang dahilan. Sinabi nitong napapanood niya ang mga video ni Ayori kahit ayaw niya at direkta niyang sinabi na nakakadiri ang mga ito at nasusuka siya tuwing napapanood ang mga iyon. Pagkarinig nito, naisip ni Ayori na isa lang itong galit na viewer na nagdesisyong siya na mismo ang gag-antay. Kaya agad siyang lumuhad at taos-pusong humingi ng tawad. Sinabi niyang pera lang ang dahilan ng lahat at wala siyang personal na galit sa kahit sino, lalo na't may sakit ang kapatid niya. Ipinaliwanag din niyang tumigil na siya sa ginagawa niya simula nang gumaling si Akari at handa siyang magpabugbog kung gusto ng lalaki, huwag lang siyang patayin dahil gusto pa niyang matulungan ang kapatid niya. Nakiusap din siya na huwag galawin ang telepono niya dahil kausap niya si Akari na nasa malayo. Pero bago pa siya matapos magsalita, muli na namang inatake ng lalaki ang kanyang telepono gamit ang maso. Sinigawan siya ni Ayori na siya na lang ang saktan nito, pero sumagot ang lalaki na wala siyang pakialam kay Ayori at ang gusto lang niya ay sirain ang telepono sa lalong madaling panahon. Maya-maya kumalma ng bahagya ang lalaki at sinabi na parang baliw si Ayori dahil matagal nang patay ang kapatid niya, mahigit 1 buwan na. Hindi matanggap ni Ayori ang sinabing iyon at nagtanong kung patay na si Akari, sino ang kausap niya sa telepono. Lumabas ang katotohanan dahil sa biglaang tensyon at kaguluhan sa ibang bansa, nakansela ang flight papuntang Amerika at lalo pang lumala ang kalagayan ni Akari hanggang sa tuluyan itong pumanaw makalipas ang ilang araw. Hindi iyon natanggap ni Ayori. Hindi pa nga siya nakapunta sa libing ng sariling kapatid at kinulong na lang ang sarili sa bahay. Araw-araw, patuloy siyang nagte-text kay Akari, nagmamakaawang sumagot ito. Hanggang isang araw, habang kumakain siya ng kung ano-anong junk food, biglang lumabas ang scene sa mensahe niya at sumagot si Akari. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Pero ang kausap niya ay parang tunay na si Akari, alam nito ang mga bagay na sila lang ang nakakaalam. Dahil doon, naniwala si Ayori na totoo ang kausap niya at tinanggihan niyang makinig sa kahit sinong magsasabing hindi iyon si Akari. Biglang nagloko ang telepono niya at lumabas ang video ni Akari, umiiyak habang tinatanong kung ayos lang ba siya. Pero bago pa siya makasagot, naaga ng lalaki ang telepono at malakas itong hinampas ng maso. Huli na si Ayori para maagapan iyon. Pero sa hindi inaasahan, hindi nasira ang telepono. Sa halip, may kakaibang nakakatakot na enerhiya ang nagsimulang lumabas dito at unti-unting nagmaterialize si Akari sa harap niya mula mismo sa telepono. Hindi makapaniwala si Ayori at napaluhod habang umiiyak. Ngunit biglang nag-iba ang mukha ni Akari, naging parang demonyong maskara, may dugong tumutulo sa kanyang mga mata, at tuluyang nag-anyong isang halimaw. Agad sinabi ng lalaki kay Ayori na lumayo dahil hindi na iyon ang kapatid niya. Ipinaliwanag niyang ang kausap ni Ayori ay isa ng multo. Noon, ang mga multo ay kadalasang nakakulong sa mga lugar na may matinding emosyon o alaala tulad ng ospital o iba pang pook. Pero ngayon, dahil karamihan ng tao ay halos buong oras nakatutok sa kanilang mga telepono, doon na rin napupunta ang mga espiritu kapag namatay sila. Ang madilim na bahagi ng kanilang kaluluwa ay naiiwan sa kanilang mga device. Kapag ang social media account ng isang patay na tao ay nagkaroon ng sariling kamalayan, ito ay tinatawag na ghost account. At iyon mismo ang kaharap nila ngayon. Idinagdag pa ng lalaki na dahil tuluyan ng nagpakita ang multo, hindi na sapat na sirain lang ang telepono, kailangan na nilang wasakin mismo ang multo. Dahil isa itong digital na multo, hindi uubra ang ordinaryong armas laban dito. Kailangan nila ng espesyal na sandatang espiritual. Biglang inilabas ng lalaki ang kanyang telepono at mula rito ay nagsummon siya ng isang itim na maso, saka walang awang pinaghahampas ang multo ni Akari. Hirap na hirap si Ayori na panoorin ang nangyayari, pero kalaunan ay nagawang mapigilan ng lalaki ang multo at naghanda na itong tapusin ang laban. Inihagis niya ang maso sa himpapawid at pinaulan ng sunod-sunod na maso ang multo na tuluyang sumaire rito. Pagkatapos, naghanda na siyang i-exercise ito at naglabas ng panibagong maso para tapusin ang lahat. Pero hindi iyon matanggap ni Ayori. Hinablat niya ang lalaki mula sa likod at nagmakaawang huwag patayin si Akari dahil wala siyang pakialam kahit multo na ito.
Sinigawan siya ng lalaki na pakawalan siya at sinabi na lahat ng tao ay may namamatayan, pero tungkulin nilang magpatuloy at dalhin ang alaala ng mga ito. Dahil sa pagkaantala, nakabawi ang multo at malakas na itinapon ng lalaki sa pader, dahilan para hindi na ito makagalaw. Sinabihan niya si Ayori na tumakas, pero sa halip ay lumapit si Ayori sa kapatid at sinubukang kausapin ito. Ngunit sa kanyang sindak, ang kaharap niya ay hindi na tunay na si Akari kundi isang baluktot na anyo nito. Sinunggaban siya ng multo at kinagat parang ngumunguya ng goma. Sa sandaling iyon, naisip ni Ayori ang buhay na tinahak niya at napagtanto na siya mismo ang dahilan kung bakit nakakulong pa rin ang espiritu ni Akari sa mundong ito. Kung mamamatay siya, maaaring tuluyan ng makalaya ang kaluluwa nito. Pero bigla niyang naalala ang sinabi ng lalaki tungkol sa pagpapatuloy ng buhay, kaya kumawala siya sa pagkakahawak ng multo at nagawa niyang mag-summon ng sariling sandata mula sa kanyang telepono na ikinagulat ng lalaki. Naghanda si Ayori para sa huling laban at tinusok ang sariling kapatid gamit ang isang espada na may asul na apoy na tuluyang nag-exercise sa multo at nag-iwan kay Ayori na walang malay sa sahig. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ilang tao mula sa akademya na pinanggalingan ng lalaki upang imbestigahan ang nangyari. Nagtaka sila kung paano natalo ni Ayori ang multo ng sarili niyang kapatid. Iniulat ng lalaki na may espada si Ayori at sinabi ng leader na hindi iyon kakaiba. Pero nang idagdag ng lalaki na asol ang apoy ng espada, nagulat ang lahat. Agad nagpa siya ang leader na dalhin si Ayori sa Medan Academy at kung mabubuhay man siya roon o mamamatay ay nakadepende na sa kanya. Kinabukasan, nagising si Ayori sa isang hindi pamilyar na silid na inakala niyang hotel. Hindi niya maalala ng maayos ang nangyari kagabi at inisip na isa lamang itong masamang panaginip kung saan namatay ang kapatid niya, naging multo, at may lalaking may maso na biglang lumitaw hanggang sa siya mismo ang napilitang tapusin ito gamit ang kakaibang kapangyarihan. Napabuntong hininga siya sa pag-aakalang tapos na ang bangungot. Ngunit paglingon niya, nakita niya ang lalaking may maso na tahimik na umiinom ng tsaa sa likuran niya. Agad siyang napatanong kung nasaan siya at kung magkasama ba silang natulog. Sumagot ang lalaki na hindi siya ganoon. Kaya tinanong ni Ayori ang tungkol kay Akari at kung totoo ba ang lahat ng naaalala niya at kung ano ang nangyari sa kapatid niya. Hindi sumagot ang lalaki na para bang sapat na ang katahimikan bilang sagot at iniabot na lamang ang telepono ni Ayori. Agad itong hinanap ni Ayori ngunit laking gulat niya nang makitang wala na kahit anong account na may pangalan ng kapatid niya. Ipinaliwanag ng lalaking may maso na ang dead accounts ay nabubuo kapag ang social media account ng isang namatay ay pinasukan ng multo. Kaya kapag na-exercise ang multo, kusa ring nawawala ang mga account na iyon. Nadurog ang puso ni Ayori at tinanong kung hindi na ba niya kailanman makakausap ang kapatid niya. Sagot ng lalaki, alam naman ng lahat na hindi na nakakapag-usap ang mga patay. Sa hindi inaasahang paraan, tila tinanggap ni Ayori ang balita. Ngumiti siya at sinabing ayos lang kahit namatay si Akari dahil hindi rin naman siya gagaling sa sakit niya. Idinagdag pa niya na nangako siya sa kapatid na aalagaan niya ang sarili niya, kaya mas mabuti raw na tuparin niya iyon kaysa magpakalunod sa lungkot na wala namang mababago. Sumagot ang lalaki na halatang nagpapanggap lang si Ayori na okay, at doon niya ipinakilala ang sarili bilang si Kuko. Lumabas siya ng silid at sinabihan si Ayori na sumunod. Paglabas nila, inakala ni Ayori na nasa isang napakamahal na hotel sila, pero sinabi ni Kuko na nasa Medan Academy sila, isang paaralan para sa mga exorcist. Hindi makapaniwala si Ayori na paaralan ang ganitong ka-luxury na lugar at sinabing parang honeymoon suite pa ang itsura ng kwarto nila. Sagot ni Kuko, sarili niyang kwarto yon dahil lahat ng estudyante ay nakatira sa loob ng campus. Idinagdag pa niya na sinadya talagang gawing parang hot spring hotel ang disenyo ng paaralan para ipakita na ang mga estudyante rito ay naglilinis ng mundo laban sa kasamaan. Habang naglalakad sila sa campus, may isang blonde na estudyante ang dumaan at tinukso si Kuko dahil muntik na raw itong mapahamak kagabi. Hindi ito pinansin ni Kuko at nagpatuloy lang sa paglalakad. Lumapit naman ang blonde sa grupo niya at pinag-usapan nila si Ayori bilang bagong recruit at kung paanong isa itong rage bait YouTuber. Isa sa kanila ang nagsabing pinakakinasusuklaman niya ang mga ganoong YouTuber dahil sobrang nakakairita, halos kasing sama raw ng mga katulad ni Jake Paul. Pero ang isang babaeng may asul na buhok sa grupo ay nagka-interes kay Ayori at inisip na gwapo ito. Ipinakita ni Kuko kay Ayori ang buong campus, mula cafeteria, mga tindahan, reception, hanggang sa hot springs. Pero hindi pa rin makapaniwala si Ayori at iniisip na baka prank lang ito at hotel talaga ang lugar. Pagpasok nila sa hot spring, napansin ni Ayori na parang mabilis gumaling ang mga sugat niya at unti-unting nare-relax ang katawan niya dahil sa init ng tubig. Medyo kinabahan siya dahil baka mapaiyak siya kapag tuluyan siyang nag-relax, kaya agad siyang nagsaboy ng tubig sa mukha para magising ang diwa niya.
Samantala, iniisip ni Kuko kung nasaan ang leader nila. Bigla na lang sumulpot mula sa tubig ang leader na si Zaki, walang kabog-abog, at nagpakilala bilang isang monghe na guro rin sa akademya habang kinakamayan si Ayori. Pagbalik nila sa loob, nagbihis ang lahat maliban kay Zaki na nakatapis lang ng tuwalya habang nag-stretch. Sinabi ni Kuko na naipakita na niya ang buong campus kay Ayori at nagtanong kung pwede na siyang umalis. Sagot ni Zaki, huwag niyang ituring na trabaho lang iyon at subukan niyang i-enjoy. Pero sinabi ni Kuko na parang parusa lang iyon sa kanya dahil sa pagkakamali niya kagabi, lalo na't galit din siya sa mga rage bait YouTuber. Hindi ito pinansin ni Zaki at bumaling kay Ayori, tinanong kung handa na ba siyang mag-enroll sa paaralan at maging isang exorcist. Sa una, natulala si Ayori, pero bigla siyang natawa kasama si Zaki, iniisip na isa lang itong kalokohan. Samantala, tinanong ni Kuko si Zaki kung binubuksan lang ba nito ang sugat niya, pero sinabi ni Zaki na seryoso siya sa pag-iimbita kay Ayori dahil nagising ang kapangyarihan nito kagabi at maaari itong maging mahalagang asset sa paaralan. Nalito si Ayori sa sinasabing kapangyarihan, kaya ipinaliwanag ni Zaki na ang pagiging exorcist ay isang propesyon na umiral na sa loob ng libu-libong taon, kung saan patuloy nilang nilalabanan ang masasamang espiritu. Gumagamit ang mga exorcist ng mga espesyal na teknik para maglabas ng espiritual na enerhiya na tinatawag na psychokinesis. Pero nagbago ang lahat ilang dekada na ang nakalipas ng lumaganap ang internet dahil naging pugad ito ng mga multo at espiritu na nagsimulang magpakita sa pamamagitan ng social media. Dahil dito, nagkagulo ang mga exorcist dahil ang mga teknik na pinagyaman nila sa loob ng maraming taon ay hindi epektibo laban sa tinatawag na ghost accounts. Habang nagpapaliwanag si Zaki, nawala ng interes si Ayori. Nagunat siya at basta na lang lumabas ng silid, saka tiningnan ng Google Maps para malaman kung nasaan siya at kung may mapupuntahan pa siyang pasyalan bago umuwi. Agad siyang pinigilan ni Zaki at tinanong kung bakit siya tumatakbo palayo at kung hindi ba siya interesado sa sariling kakayahan at sa nangyari kagabi. Sumagot si Ayori na wala siyang pakialam at ayaw niyang masangkot sa mundo ng mga multo at exorcist. Gusto lang niyang bumalik sa normal na buhay, magkaroon ng regular na trabaho, kumain ng maayos, at matulog sa tamang oras. Hindi na rin niya balak ibalik ang YouTube channel niya dahil ginawa lang naman niya iyon para kumita at matulungan si Akari. Pero wala na si Akari ngayon, kaya wala na siyang dahilan para ipagpatuloy pa iyon o magpakita pa sa social media. Sinabi niyang pakiramdam niya ay wala ng laman ng loob niya at gusto lang niyang mapag-isa habang umiinom ng boba tea. Pagkasabi nito, umalis na siya. Pero hinabol siya ni Zaki at tinanong kung hindi ba siya nagtataka kung ano talaga ang nangyari sa kapatid niya at kung sino ang may kasalanan sa pagkamatay nito. Agad itong nakaagaw ng atensyon ni Ayori kaya humarap siya kay Zaki. Ngumiti si Zaki at sinabing hindi namatay si Akari dahil lang sa sakit nito, lalo na't matagal nang stable ang kondisyon nito. Ayon sa kanya, pinatay si Akari ng isang napakalakas na ghost account. Dumilim ang mukha ni Ayori habang naaalala ang huling sandali ng kapatid niya na hirap huminga at humihingi ng tulong. Ipinaliwanag ni Zaki na ang ghost account na iyon ay tumatarget sa mga taong may malalim na koneksyon sa mundo, at kapag namatay ang mga biktima, umiiyak sila ng dugo, katulad ng nangyari kay Akari. Galit na galit, tinanong ni Ayori kung nasaan ang nilalang na iyon ngayon. Sumagot si Zaki ng tanong din, ano ang gagawin niya kung malaman niya. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Ayori na papatayin niya ang ghost account na iyon. Ngumiti lang si Zaki, pinagtatawanan si Ayori at sinabing hindi niya kayang gawin ang kahit ano dahil masyado pa itong mahina. Lalo itong nagalit kay Ayori at bigla siyang nagpakawala ng malakas na right cross kay Zaki, pero huling sandali itong naharang ni Kuko. Sinabi ni Ayori kay Kuko na lumayo kagad dahil papatumbahin niya ang maliit na monghe na iniisip na alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Sumagot si Kuko na kahit sablay ang guro pa rin ito. Sinabi ni Zaki na kalmayan muna nila ang sarili at iminungkahi na kung mapapabagsak ni Ayori si Kuko sa kasalukuyang kapangyarihan niya, kikilalanin niya ang lakas ni Ayori at ibibigay ang lahat ng alam niya tungkol sa ghost account na pumatay sa kapatid niya. Na-excite si Kuko sa ideya dahil matagal na niyang gustong talunin ng isang rage bait YouTuber at agad niyang inilabas ang maso mula sa telepono habang nakangiti. Pero hindi naman masyadong iniintindi ni Ayori iyon at tuloy-tuloy siyang humabol kay Zaki. Nakaiwas si Zaki at tumatakbo, sinasabing labanan na lang si Kuko, hindi siya, habang sinisigaw ni Ayori na hindi siya nandito para sa laro nilang iyon, pinatay ang pinakamamahal niya sa buong mundo. Bago pa niya maabot si Zaki, sinalpok siya sa likod ni Kuko at nahulog sa lupa, sinabihan na manahimik dahil hindi espesyal ang maliliit niyang sakuna. Dahil karaniwan ng ganitong eksena sa akademya, napagtanto ni Kuko na hindi basta-basta susuko si Ayori, kaya pinukol niya ang galit nito sa pamamagitan ng pang-iinsulto, sinasabing mas masarap daw hampasin si Ayori kaysa sa kapatid niya kagabi.
Lalo itong nagalit kay Ayori, tumayo siya at sinabi kay Zaki na makukuha niya ang lahat ng detalye pagkatapos niyang bugbugin ang hamak na guro. Agad siyang sumugod kay Kuko at sinubukang sipa gamit ang siko, pero hinarang ito ni Kuko gamit ang maso at itinutulak siya pabalik. Dahil sa ingay, huminto ang mga estudyante sa paligid at nanood sa laban. Muli, sumugod si Ayori para sa suntok pero naiwasan ito ni Kuko pati ang sunod na diretsyong suntok ni Ayori. Sinabi ni Kiyo, ang goth na babae, na parang K-drama ang eksena kung saan pinipilit siyang panoorin ang laban ng rage baiter at hamak na guro na iniisip na astig siya. Sinabi ni Hiyo, ang puppet student, na bihira silang makakita ng rage bait YouTuber na nakikipaglaban sa totoong buhay. Na-impress rin si Ren kay Ayori dahil hindi lahat kaya lumaban kay Kuko sa brawl. Si Imo lang ang nag-iisip na dapat itigil ang laban dahil hindi ito magtatapos ng maayos. Sa laban, tinamaan ni Kuko si Ayori ng isa pang hammer slam pero na-absorb ni Ayori ang damage sa pamamagitan ng block. Napagtanto niya, sobrang lakas ng mga suntok at isang pagkakamali lang ay pwede siyang talunin. Nagdesisyon siyang umatras at gumawa ng distansya, pero tinapon ni Kuko ang maso at tumama sa mukha ni Ayori. Ang gulo ay nakakuha ng pansin ng ibang guro na nagsimulang magtipon at dumating na rin mismo ang prinsipal para tingnan ang abala. Isa sa mga guro ang nagsabi sa prinsipal na kailangan nang itigil ang laban at ilabas si Ayori sa akademya dahil hindi maganda ang performance report niya. Sinabi ng prinsipal sa kanya na manahimik at panoorin na lang. Sinabi ni Kuko kay Ayori na tuwang-tuwa siya sa bawat suntok na ibinibigay niya sa rage baiter. Sumigaw muli si Ayori na ginawa lang niya iyon para iligtas ang kapatid niya. Pero hindi pa rin kumbinsido si Kuko, sa kanya inihampas ang mukha ni Ayori, sinasabi na maraming ibang paraan para kumita ng pera at ginawa lang niya iyon dahil madali at nag-enjoy siya. Tumigil na si Ayori sa pagtatanggol sa sarili at paulit-ulit siyang binugbog ni Kuko gamit ang kanyang maso hanggang sa ginamit niya ang isang espesyal na galaw na ginawang maraming kopya ang kanyang maso at isinugod lahat sa kanya, na bumagsak si Ayori sa lupa na walang magawa at tuluyang pinahina. Lumitaw si Zaki sa itaas niya at ngumiti, sinabing matapang nga si Ayori pero laban kay Kuko gamit ang kanyang kapangyarihan, parang kalaban ng kamao laban sa baril. Pinayuhan niya si Ayori na ilabas ang kanyang telepono at i-channel ang kanyang espiritual na enerhiya para maging patas ang laban. Sinunod ni Ayori ang utos at inilabas ang telepono, bigla namang sumiklab ang asol na apoy, ikinagulat ang lahat ng nanunood, pati ang mga guro. Sinabi ni Zaki na halos hindi siya naniwala kay Kuko kahapon nang sabihin nito na may asul na demonic flame. Pinayuhan ni Zaki si Kuko na huwag-hawakan ang apoy at medyo nalito si Ayori kung bakit natatakot ang lahat. Sinabi ni Zaki na huwag mag-alala at subukan na lang gamitin ang apoy. Sa gulat ng lahat, sinubukan ni Ayori gamitin ang apoy sa kanyang mga paa na nagbigay sa kanya ng sobrang bilis. Ngunit habang tumatakbo patungo kay Kuko, nadulas siya at nahulog ng buong mukha. Nagulat pa si Zaki dahil sobrang bilis ni Ayori na halos hindi nila makita ng maayos at pwede na sana niyang tapusin ang laban kung nakontrol niya ang sarili. Hindi pa tapos si Ayori, muli siyang sumugod kay Kuko, nilito siya sa bilis at muntik ng tamaan ng suntok, nag-iwan ng linya ng dugo sa pisngi ni Kuko. Naiinis si Kuko at sinimulang igalaw ang maso sa kanya, pero naiiwasan ni Ayori lahat. Akala niya makokontrol na niya ang laban, pero biglang lumaki si Kuko, halos pabagsakin si Ayori sa lupa dahil sa lakas ng kanyang hammer. Halos hindi na nakaiwas si Ayori, pero naglunsad si Kuko ng panibagong atake na sana'y katapusan na ni Ayori, pero sumugod si Zaki sa pagitan nila at gamit ang isang sipa ng fan, na itaboy ang atake, sinasabi kay Kuko na sobra na iyon. Pagkatapos, bumaling siya kay Ayori at humingi ng tawad sa pagpapagal nito. Pero agad namang humingi rin ng tawad si Ayori at nagmakaawang tanggapin siya sa akademya para mahanap ang pumatay sa kapatid niya. Ngumiti si Zaki nang makita ang tunay na luha ni Ayori at tinanggap siya sa Madden Academy. Kalaunan, ipinakita ni Zaki kay Ayori ang gusto niyang makita, isang lumang video ng isang team ng exorcist sa isang misyon para burahin ang multo sa mundo. Nagulat sila nang makita ang bangkay sa sulok. May nakalagay na smartphone sa harap nito at lumabas ang multo mula rito. Ginamit ng leader ng exorcist ang kanyang telepono para i-scan ang multo at kumuha ng detalye, natutunan niyang may impormasyon tungkol sa kanila sa database. Ngunit nang mag-available ang impormasyon, sinabihan ng kalbong exorcist ang kanyang team na tumakas agad. Sa kasamaang palad, hindi pinayagan ng multo ang paglikas at agad nitong pinatay ang lahat gamit ang nagliliyab na asol na apoy. Sinabi ni Zaki kay Ayori na ang ghost account na iyon ay tinatawag na Sad Boy K, at wala silang alam kung sino siya noong buhay pa siya. Ang tanging sigurado lang nila ay sobrang makapangyarihan siya at siyang pinaka-nakakakalaban ng mga exorcist, pero higit sa lahat siya ang ghost account na pumatay kay Akari.
Nabigla si Ayori nang marinig yon, lalo pa nang matanto niyang gumagamit ang multo ng parehong asul na apoy tulad niya. Ipinaliwanag ni Zaki na ang kakayahan ni Sad Boy ay tinatawag na Demon Flame, isang sumpang kakayahan na nagnanakaw ng life force ng sinumang mahawakan nito. Nakita ni Ayori ang mukha ng mga biktima at ang mga luha ng dugo sa kanilang mga mata, eksakto kung ano ang nangyari kay Akari. Tinanong niya si Zaki kung paano niya nagagamit ang parehong kapangyarihan ng pumatay sa kapatid niya. Sinabi ni Zaki na wala rin siyang ideya na lalo pang nagdulot ng mga tanong sa isip ni Ayori. Nagsimulang kabahan si Ayori na ginagamit niya ang ganoong delikadong kapangyarihan laban kay Kuko, at natawa si Zaki, sinabing mabuti na lang at walang namatay. Tinanong ni Ayori kung paano siya ligtas kahit napapaligiran ng mapanganib na apoy. Sumagot si Zaki, namamatay ba ang isang ahas sa sariling lason? Sobrang dami ng impormasyon para kay Ayori kaya sinabi niya kay Zaki na kailangan niyang umuwi at magpahinga ng ilang araw para maproseso ang bagong buhay niya. Pero dumating si Kuko at ang iba pa mula sa Class 1B, at sinabi na wala sa mundo ang dahilan para umalis siya ngayon. Ipinakilala ni Zaki ang mga ito kay Ayori bilang kanyang mga estudyante at sinabi na makisama siya ng maayos sa bagong kaklase. Pero agad na sinimulang kutsain ni Kuko si Ayori, sinasabing walang gustong maging kaklase ng isang taong kayang patayin sila gamit lang ang apoy niya, pero kailangan nila siyang bantayan para hindi maging kontrabida. Tinawag ni Kuko ang buong sitwasyon bilang isang flaming pile-off sa lungguhit pero isang blonde na estudyante na si Ren ang nagtulak sa kanya at ipinakilala ang sarili kay Ayori. Sinabi niya na huwag masyadong pakialaman si Kuko dahil mabait naman siya kapag nakilala mo. Sumunod, lumapit ang isang nagsasalitang manika na si Hajime at sinabing galit lang si Kuko dahil tumama siya sa kanya. Nagulat si Ayori sa makita ang pinsan ni Annabelle, pero sinabi ng manika na nag-livestream siya ng mga laro at pwede silang magkalab balang araw. Sinabi ni Ren kay Ayori na maghanda para sa selfie habang pinapanood ng mga kaklase ang kanilang magulong buhay. Pagkatapos, sinabi ni Zaki kay Ayori na kailangan niyang pumasa sa isa pang pagsusulit bago maging ganap na exorcist. Dinala siya sa training room kung saan may nakahandang gintong device para sukatin ang kanyang kakayahan sa laban. Sinabi ni Zaki na kapag nakapasa siya, ipapadala siya sa field bilang exorcist at makakasalubong niya ang Sad Boy K balang araw. Nainit ang loob ni Ayori sa ideya na harapin ang pumatay sa kapatid niya at sinabi kay Zaki na simulan na ang test. Pinindot ni Zaki ang isang button at lumabas ang dalawang pink na gennies mula sa gintong lamp. Ipinaliwanag niya na ito ay mga artificial spirits para sanayin ng mga exorcist at kailangan niyang talunin ng 100 ganoon kung gusto niyang pumasa. Pinag-iingat siya na huwag maliitin ang mga artificial spirits, pero tiwala si Ayori na kaya niyang talunin ang kahit sinong kalaban. Inilabas niya ang kanyang blue flame sword mula sa telepono at mabilis na natapos ang unang spirit na umatake sa kanya. Pero dito nagtapos ang test si Zaki. Tinanong ni Ayori kung bakit niya ito hinarap at sa susunod na sandali, naramdaman niya ang pagkahilo at nawalan ng balanse. Sinabi ni Zaki na tignan ang baterya ng telepono niya dahil nakasink ito sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Naubos na ang baterya ng telepono, ibig sabihin, nagamit na ni Ayori ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan at ngayon ay kasing useless na lang ng patay na telepono. Bumagsak si Ayori sa sahig, at nang magising siya, nakita niya ang lahat ng nagkakasalo sa isang marangyang hapunan sa tradisyonal na paraan ng Hapon. Sinabi ni Zaki na pagod na siya pagkatapos ng laban kay Kuko, at ang test ay set up lang para maranasan niya kung ano ang pakiramdam ng maubos ang baterya. Naiintindihan na ni Ayori, pero nalilito siya kung paano na nga pala oras ng hapunan samantalang hindi pa siya matagal na nakatulog. Ipinaliwanag ni Zaki na kapag naubos ang baterya, mananatili siyang walang malay ng humigit kumulang 5 oras, at sa panahong iyon, hindi siya madigising kahit ano pa ang gawin. Sa field, makakamatay ito sa kanya, at kahit makaligtas siya, madadala niya ang kanyang team pababa kung magiging gulay siya. Pakiramdam ni Ayori, sobrang dami pa niyang dapat matutunan, pero sinabi ni Zaki na huwag mabaigo dahil natapos niya agad ang test na patunay ng lakas ng kanyang kakayahan. Pakiramdam ni Ayori ay despondent pa rin, kaya sinabi ni Zaki na kumain muna siya para makabawi ng lakas. Ipinaliwanag niya na ang malaking test ay sa loob ng 1 linggo at may isa lang siyang pagkakataon, kaya dapat huwag mabaigo, kung hindi ay mahuhuli at ma-torture siya. Nabigla si Ayori, at sinabi ni Zaki na marami sa akademya ang naniniwalang may koneksyon siya kay Sad Boy K na pumatay sa maraming exorcist, at desperado silang maghiganti. Kung mabaigo si Ayori na maging exorcist, ituturing siyang panganib at haharap sa parusa, kaya kailangan niyang magsikap at pumasa sa test. Pagkatapos nito, pumunta na ang lahat sa kanilang mga kwarto, at tinanong ni Ayori si Kuko kung nasaan ang kanyang kwarto. Sinabi ni Kuko na huwag maging tanga dahil hindi nila pwedeng hayaang manatili ang isang ticking bomb na tulad niya ng walang bantay.
Ibabahagi ni Ayori ang kwarto kay Kuko na hindi natuwa. Pero may kailangang managot. Bigla, tumingin si Ayori kay Kuko na may seryosong mukha at inisip ni Kuko na ayaw lang talaga niyang makishare ng kwarto. Ngunit yumuko si Ayori at humingi ng tulong na sanayin siya para pumasa sa test sa loob ng 1 linggo. Napasinghap si Kuko sa chismis at napagsalitaan kung anong klase ng rage baiter ang yumuyuko sa isang taong tinalo siya. Sinabi ni Ayori na wala siyang pride at tinatanggap niyang mas malakas si Kuko kaya kailangan niya ang tulong nito. Napabilib si Kuko sa kababang loob ni Ayori at sinabi na sanayin niya ito kahit papaano dahil inutusan siya ni Zaki. Nang matulog si Ayori sa training hall, sinabi ni Zaki kay Kuko na siya ang magtatrain sa kanya at sa una ay ayaw ni Kuko dahil galit siya sa rage baiters, pero sinabi ni Zaki na makakabuti iyon hindi lang para kay Ayori kundi pati kay Kuko. Sa huli, tinanggap niya ang utos. Ngayon, habang nagbabantay sa kwarto na parang magkasintahang nagsisimulang magsama, umaasa si Kuko na magiging duwag si Ayori at tatakbo sa test. Kinabukasan, muling hinamon ni Ayori ang Pink Jennies at mabilis na naubos ang baterya niya. Sinabi ni Kuko na sumugod siya ng buong lakas mula sa simula at kailangan niyang kontrolin ang kapangyarihan. Wala pang ideya si Ayori kung paano, kaya ipinaliwanag ni Kuko na isipin lang na parang binabawasan ng apoy ng lighter o pinapatay ang apoy sa campfire, pero kung may naiisip siyang mas personal at unique, mas epektibo iyon. Hindi nagawa ni Ayori, at sa huli, bumagsak siya matapos talunin ang 35 training spirits. Kinabukasan, nagpa siya sina Ren, Hajime, at ang ibang blondie na tingnan ang progreso ni Ayori, at namangha sila na kaya niyang maabot ang mga 30 practice dummies ng madali kahit gising lang ang kapangyarihan niya 2 araw pa lang ang nakalipas. Pero bumagsak siya sa ika-31. Kaya naisip niya ang isang kakaibang ideya. Kinabukasan, pinuno niya ang sarili ng caffeine para hindi makatulog, pero kahit ganoon, nakaya niya lang talunin ang 41 practice dummies. Sa susunod na araw, mas naging epektibo siya at napatumba ang 49 na dummies. Pati ang goth body ay gustong makita kung ano ang ginagawa niya. Kahit ano pa ang gawin ni Ayori, hindi niya maabot ang kalahati ng dummies. Patuloy si Kuko sa pagsabi na isipin niya ang isang bagay na makakatulong sa kontrol ng kapangyarihan. Sa pagtatapos ng ika-6 na araw, wala pa rin siyang progreso, kaya naisip niyang maglibang muna sa pagkain ng stuffed buns. Tinanong ni Kuko, paano siya maaaring ganitong carefree habang bukas na ang malaking test? Kasi hindi nagsinungaling si Zaki, sasaktan at papatayin siya ng mga tao dito kung mabaigo. Nagsimulang mag-init ng ulo si Kuko, sinasabi na magiging buto na lang si Ayori kapag natapos ang tao sa kanya. Naalala ni Ayori ang isang bagay at sinabi na kailangan niyang umuwi agad. Inisip ni Kuko na baka tatakbo na si Ayori bago ang main event, pero ang iniintindi lang ni Ayori ay naiwan niyang bukas ang pinto ng kwarto nang atakihin siya ni Kuko, at ang mga larawan at alaala ni Akari ay nakalantad. Natatakot siya na baka may masamang tao na magnakaw, pero iniisip ni Kuko na excuse lang iyon para tumakas. Sinabi ni Ayori na hindi siya tatakbo dahil ang tanging layunin niya ay maghayganti para sa kapatid niya. Kinabukasan, oras na para sa huling test at nagtipon ng lahat mula sa paaralan para panoorin. Ang mga guro na galit kay Ayori dahil sa kakayahan niya ay sigurado silang mabibigo siya at sisimulan na nila ang test na may malisyosong ngiti. Mabilis na natatalo ni Ayori ang artificial spirits gamit ang kanyang flame sword, pero hindi pa rin niya kontrolado ang kapangyarihan at bumaba sa 30% ang baterya bago pa man niya matalo ang 30 spirits. Binibigyan siya ng suporta ng mga kaklase niya. Pero biglang sumiklab ang galit ni Kuko at sinimulang insultuhan si Ayori. Tinawag niya itong piece of sa lungguhit rage baiter na puro salita at walang gawa. Nagtaka ang mga kaklase at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Pero tuloy lang si Kuko sa pang-iinsulto kay Ayori na may smug smile. Di nagtagal, sumali rin ang mga galit kay Ayori at nagsimulang malakas na manita at manuntok ng salita, sinasabi na magmadali at mabaigo na. Pero tuloy lang si Ayori sa pagtalo sa artificial spirits habang tinitiis ang kanilang pang-aalipusta. Naalala niya ang simula ng kanyang rage bait content at kung paano natakot siya sa mga negative comments. Iniisip niyang susuko na siya, pero tuwing nakikita niya si Akari na umuubo ng dugo, napagtanto niyang wala nang mas nakakatakot kaysa dyan. Handa siyang gawin ang lahat para kumita ng sapat na pera para gamutin siya. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang mga haters bilang mga taong tumutulong sa kanya kumita ng pera sa pamamagitan ng galit nila. Dito niya natutunan kontrolin ang emosyon. At nagamit niya ang parehong pakiramdam para i-channel ng tama ang kanyang kapangyarihan. Ang flame sword niya ay lumitaw na mas maliit at mas matalim, at nagawa niyang talunin ang 100 practice dummies nang hindi bumagsak.
Walang makapaniwala sa kanilang mga mata, pero na-realize ni Zaki ang talino sa plano ni Kuko, sadyang pinilit niyang labanin ang damdamin ni Ayori laban sa crowd bilang rage baiter, kaya nakontrol niya ang kapangyarihan niya ng tama. Ngunit ang lalaking may mahabang buhok na galit kay Ayori ay hindi matanggap ang resulta, kaya pinaandar niya muli ang makina at isinomen ang pinakamalakas na bersyon ng test dummies. Sa pagkakataong iyon, hindi rin nasiyahan si Ayori sa pag-clear ng mga test at pinakawalan niya ang kanyang wild side, giniba ang malalakas na spirits. Sa huli, natalo niya ang 161 spirits bago maubos ang power ng makina. Namangha ang lahat dahil siya na ang nag-break ng record para sa pinakamaraming spirits na natalo sa isang test. Pinuri ni Zaki ang sarili dahil sa pagpapaper niya kay Ayori kay Kuko. Kinabukasan, opisyal nang nagsimula si Ayori sa paaralan at nagulat siya nang malaman na kailangan nilang mag-aral ng normal na subjects din. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Ren na huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung mahirapan, at agad siyang kumuha ng selfie. Dumating si Hajime para sa susunod na selfie at tinanong ang blonde na si Mo na sumama rin. Habang ipinaliwanag ni Emo na nahihiya siya sa camera, nagtanong si Ayori tungkol sa abilities ng bawat isa. Sinabi ni Hajime na natutuwa siyang hindi siya na-torture, at sinabi ni Ayori na utang niya iyon kay Kuko. Lumingon siya para pasalamatan ito ng maayos, pero galit si Kuko nang makita si Ayori na naging berserk kahapon. Inakusahan niya ito na isa lang ulit na rage baiter na yumayabong kapag galit ang tao sa kanya. Sinabi ni Ayori na hindi iyon ang kaso. Pero sa kapina-shush ng goth na si Yuru silang dalawa. Sinabi niya na sino mang may offensive abilities ay may kakilakilabot na personalidad kasama na si Kuko. Naiinis si Kuko na isinama siya sa parehong kategorya kay Ayori, at sinabi niyang bawiin iyon, kaya nagsimulang mag-away ang dalawa. Biglang dumating si Zaki at sinabi na may mission siya para sa kanila at siya na ang magpapasimula kay Ayori. Naisip niya kung sino ang isasama dahil mahalaga ang teamwork sa exorcism. Nang makita niya si Kuko at Yuro na nagtatalo pa rin, naisip niyang ilagay silang dalawa sa parehong team. Nang gabing iyon, ipinadala si Ayori, Kuko, at Yuru sa mission sa isang van at nakarating sila sa tila camera studio. Nagtaka sila kung bakit sila naroon nang biglang may isang blonde na lalaki na sumulpot kasama ang isang napakagandang secretary at nagsimulang magsalita. Sinabi niya kay Ayori na dito magsisimula ang kanilang trabaho at tinanong kung alam niya ang tungkol sa mga tech hubs. Naguluhan si Ayori at tinanong kung sino siya. Dito inihayag ng blonde na siya pala si Zaki na nag-disguise dahil masyado siyang halata sa monk clothes. Magsisimula pa sana siyang ipaliwanag ang mission nang biglang lumapit ang tatlong batang babae at sinimulang tawagin siyang gwapo at matangkad. Medyo nagulat si Zaki at nahirapan habang tinatanong siya ng mga numero at inaalok ng dinner date. Sinubukan niyang ipaliwanag na isa siyang monk na tumalikod sa materialistic na mundo, pero may ilang materialistic na bagay na hindi nagbabago, napahanga siya sa personalities ng mga babae at pinaponte sila sa dinner at cardio. Sa huli, naisip ni Ayori kung paano may ilan na namamatay sa uhaw habang ang iba ay nalulunod sa ilog mula Himalayas. Napagtanto ng hot secretary na si Kiko na kailangan niyang ayusin lahat ng ito ngayon at sinabi sa mga estudyante na makinig ng mabuti. Sinabi ni Kiko na nagsimulang makakuha sila ng signal ng mga espiritu mga isang oras na ang nakalipas mula sa Pig Camera Building kung saan isang customer ang malubhang nasugatan. Sabi niya, baka may grupo ng ghost accounts na gumagalaw doon. Nalito si Ayori at nagtanong kung parang swarm ng bees ba ang dead accounts. Pero ipinaliwanag ni Kuko na ang ghost accounts ay digital na nilalang, kaya kailangan nilang mag-recharge paminsan-minsan o mawawala sila. Kaya naman nagiging hotspot ng paranormal activity ang mga electronic stores. Bago pa man maproseso ni Ayori ang lahat ng iyon, sumalita si Yuro at galit na nagtanong muli kung bakit siya napasama sa parehong team ng dalawang loser na ito, sinasabi na parang personal attack sa kanya. Hindi pinansin ni Kuko ang sinabi niya, pero sinubukan ni Ayori ipagtanggol ang sarili, sinasabi na si Kuko ang weirdo, siya naman ay normal at hindi katulad ni Kuko. Sinabi ni Yuro na tumahimik siya dahil normal na lalaki ay hindi tatawa habang nagiging berserk. Tiningnan niya ang phone niya at napansin na magsistream na ang paborito niyang streamer at kung hindi siya magpapadala ng super chat, makakalimutan siya nito. Nalito si Ayori sa ganitong ugali dahil mas dapat niyang alalahanin ang mission kaysa sa streamer niya. Sinabi ni Yuro na tumahimik siya at hindi niya talaga gustong maging exorcist noon pa man. Pero pina-interrupt siya ni Kiko at sinabihan silang mag-focus sa mission. Sabi niya, layunin nilang alisin ang lahat ng espiritu sa loob ng building at naalis na nila lahat ng customers at empleyado, kaya hindi iyon magiging problema. Bukod dito, ayon sa kanilang data, low-level accounts lang ang nasa loob ng building, kaya hindi sila magkakaroon ng mahirap na laban, pero dapat laging alerto at bantayan ang kanilang likuran. Pagdating nila sa storefront, ganap na deserted ang lugar.
Nakaramdam si Ayori ng kakaiba dahil hindi pa niya nakita ang isang electronic store na ganito ka-empty. Pero sinabihan siya ni Yuro na huwag magpahuli at tapusin agad ang farce para makauwi na. Medyo kinakabahan si Ayori kaya sinabihan niya si Yuro na maging mas maingat at hindi nonchalant. Pero bago niya matapos ang sinabi, lumitaw ang isang ghost sa likod ni Yuro at sinubukang hawakan siya. Nagtigil ang boses ni Ayori sa takot pero hindi nahirapan si Yuro at mabilis na na-sidestep ang atake bago niya inilabas ang phone at ginamit ang special ability niya na nagpalit ng kanyang kamay sa isang weird at nakakatakot na gun. Ginamit niya ito para barilin ang isang guwa na bagay sa espiritu na nahuli sa gummy substance at na-stock sa lugar. Namangha si Ayori sa kakaibang kakayahan pero sinabi ni Kuko na huwag masyadong lumapit dahil certified stalker si Yuro. Sabi niya, fangirl siya ng isang K-pop group at may parasocial relationship sa isa sa mga miyembro. Sinusundan niya ito sa lahat ng lugar, nilike lahat ng pictures, kino-zoom para makita ang bawat detalye, kaya alam niya kung nasaan ang tao. Tinitingnan niya ang reflection sa mata nito para siguraduhing walang babae sa paligid. Mayroon din siyang maraming account para malampasan ang ID bans na nakukuha niya dahil creepy ang ugali. Sinabi ni Kuko kay Ayori na huwag masyadong maging friendly kay Yuro dahil grade A delusional at sobrang clingy siya. Narinig ni Yuro ito at sinabing huwag tawaging K-pop member lang ang lalaki na mahal niya. Sabi niya, ang pangalan niya ay Kira at hindi siya stalker o parasocial, ang pag-ibig niya ay pinakapuro at walang makakapagitna sa kanila. Sa sandaling iyon, sumabog ang espiritu na nahuli niya at bumalik sa kanya ang go. Sabi ni Kuko, case in point, weirdo si Yuro at malaki ang epekto ng paggamit ng phone sa kakayahan at skills ng isang exorcist. Dito na-realize ni Ayori na ang dahilan kung bakit may fire abilities siya ay dahil bilang rage baiter, ginugol niya ang karamihan ng oras at phone niya para galitin ang ibang tao. Bago pa niya maunawaan ng buo ang konsepto, hinarap siya ni Yuro at binaril siya ng go. Nagulat siya at hindi makagalaw. Pero may espiritu pala sa likod niya na pinigilan ni Yuro, at walang sabi si Kuko ay sumugod gamit ang hammer at winasak ang ghost. Tumayo sila back-to-back, handa sa susunod na ghosts. Nagulat si Ayori dahil ilang sandali lang ang nakalipas, magkaaway sina Kuko at Yuro, pero ngayon kumikilos silang sobrang synchronized na parang matalik na kaibigan. Nakita niya kung paano nila winasak ang maraming ghosts at na-realize niya na siguro ginagawa na nila ito ng libo-libong beses. Dahil matagal na silang magkatuwang, hindi na nila kailangang isipin ang galaw o posisyon ng isa't isa. Dito niya naunawaan kung gaano kahalaga ang teamwork sa propesyon na ito. Biglang lumitaw ang isang ghost sa likod ni Yuro at Kuko. Walang pag-aatubili, tumalon si Ayori sa pagitan nila, muntik matamaan, at kinuha ang kanyang flame, winasak agad ang espiritu. Lumingon siya sa kanila na nakangiti, sinasabing alam na niya ang teamwork. Pero sa halip na purihin siya, sinabihan siyang maging maingat dahil posibleng mapatay niya sila sa kapangyarihan niya. Habang nag-aargumento sila, may ilang magnanakaw na pumasok sa store at mabilis na nagnanakaw ng lahat ng makukuha nila, iniisip na safe sila dahil walang tao sa paligid. Habang naglalagay sila ng mga gamit sa bag, isa sa bold na magnanakaw ay sinabugan ng ghost. Nang tumingin ang isa, nakita niya ang isang higanteng ghost hawak ang balding thief gamit ang mahabang kuko. Sa kabilang bahagi ng store, nagrereklamo si Yuro na ayaw niya talagang maging exorcist dahil lover siya, hindi fighter, pero wala siyang choice dahil ito lang ang kaya niya. Kailangan din niyang kumita para masuportahan ang dedication niya sa pag-send ng super chat sa paboritong streamer, kaya kailangan niyang tanggapin ang mapanganib na trabaho, kahit gaano pa ito kaina. Patuloy siyang gumagamit ng go-gun para pigilan at eyebind ang bawat ghost habang si Kuko naman ay winawasak sila isa-isa gamit ang hammer, kasabay ng pagsigaw kay Ayori na tumigil sa kwento at magtrabaho. Simula dito, nagagalit muli si Yuro kay Kuko, sinasabi na hindi sila compatible sa attack-type exorcist at lalo niyang naiirita si Kuko. Kahit nag-aaway sila, hindi nila namimiss ang kahit isang galaw at mabilis nilang winasak ang isa pang ghost. Dito lumingon si Yuro kay Ayori at sabi niya, kahit na si Kuko ay isang piraso ng salungguhit, top-notch ang kakayahan niya bilang attack-type exorcist, ibig sabihin, hindi na kailangan ng marami pa sa klase, lalo na ang may hawak ng blue flame. Pagkatapos, narating nila ang pinakaitaas na floor ng building at doon agad nilang nakita ang dalawang magnanakaw na patay, nakasabit sa kisame. Nagulat si Ayori, pero agad napansin ni Yuro ang espiritu at pinaputok ito gamit ang gun niya habang tumakbo si Kuko at pinagsasakal ng hammer. Sa kanilang gulat, hindi man lang nasaktan ng espiritu at lumingon bago sabihing magpapaalis sila dahil nagde-decorate lang siya ng doll niya. Agad na-realize ni Kuko na mali ang nangyayari at hindi ito normal na spirit. Napagtanto niya na inaasahan lang nila ang low-level spirits at hindi sila handa sa ganitong grade ng espiritu.
Sinabi niya kay Yuro na umatras, kailangan nilang lisanin agad, pero tumanggi si Yuro dahil iniisip niyang nahuli na niya ang espiritu, kaya sa tingin niya, sandali na lang ay maa-exercise nila ito. Pero lubos niyang underestimate ang lakas ng kalaban, madaling naputol ng espiritu ang Go at nakuha si Yuro mula sa sahig, dinala malapit sa mukha nito at sinabing gagawin din niyang maganda si Yuro. Agad tumakbo si Kuko gamit ang hammer at pinukpok ng buong lakas ang espiritu, pero agad itong nag-regenerate at sinuntok si Kuko palayo. Nang lumino ang paligid, nakita ni Ayori si Kuko nakahiga sa teddy bear. Agad niyang tinanong kung ano ba ang nangyayari at bakit sobrang lakas ng ghost na ito. Sabi ni Kuko, may ilang ghost accounts na may espesyal na kakayahan na tinatawag na curses. Ang ghost account na ito ay mukhang curse type na hindi kabilang sa low-level spirit. Siguradong mid-level o high-level ghost account ito, at kadalasan, bago ipadala sa mission, magpo-formulate ng plan ang special team. Pero ngayon wala silang plano. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal ay mamamatay ang tatlo nila. Tumingin si Ayori kay Yuro na nakikipaglaban, na ang mga braso ay parang natibag at huminto ang mga sigaw niya nang ibagsak siya sa lupa ng espiritu na wala sa kamalayan. Sabi ni Kuko kay Ayori, tumakbo ka, dahil distraction ka na lang sa puntong ito. Sinimulang pisilin ng ghost ang ulo ni Yuro, kaya ginamit ni Kuko ang hammer attack para itigil ito, pero sobrang mataas ng regeneration power niya at hindi ito nakaapekto. Bigla, inihagis ni Ayori ang teddy bear na may demon flames at tumama sa braso ng ghost na nagdulot sa kanya para bitawan si Yuro. Hinuli ito ni Kuko at agad silang nagtatakbuhan. Nagtago sila sa lower floors nang mapansin ni Kuko ang isang bagay at hinawakan ng braso ni Ayori na patuloy na naglalagablab sa demon flame. Natakot si Ayori dahil nakita niya kung ano ang epekto nito sa mga tao. Pero wala namang nangyari kay Kuko. Sabi niya, kung tama ang kanyang theory, na reverse ang epekto ng demon flame dahil tao ang gumagamit nito, kaya ligtas ito sa tao pero patay sa demons. Itinuturo niya ang higanteng ghost na ang kamay ay hindi pa rin gumagaling mula sa atake ni Ayori. Nagplano sila, aatakihin ni Ayori ang multo mula sa likod para makagawa ng sugat na hindi agad nagre-regenerate, tapos susundan ito ni Kuko ng sunod-sunod na hampas ng martilyo para magdulot ng matinding damage. Sa sobrang galit, umikot ng mabilis ang multo na parang Beyblade at ibinato si Ayori sa pader. Hindi nagtagal, na-corner sila ng multo, pero imbes na matakot, naramdaman ni Ayori ang pagtaas ng adrenaline at lalo siyang na-excite sa laban. Muli siyang naghagis ng nagliliyab na Teddy, pero nakaiwas ang multo at nahuli si Ayori sa maling pwesto. Halos matatapos na siya kung hindi lang dumating si Yuro na tumayo at pinaputukan ng Go ang multo. Naiinis si Yuro dahil nagsimula na ang stream niya, kaya sinabi niyang bilisan na nilang tapusin ito dahil may streak siya bilang unang nagbibigay ng super chat kay Kuroho. Agad kumilos sina Ayori at Kuko at walang tigil na hinampes ang multo na pilit kumakawala sa Go. Pero biglang may ibang babae na nagpadala ng super chat kay Kiriya, kaya lalong nainis si Yuro at humigpit ang pagkakakulong ng Go sa multo. Sabay-sabay nilang inatake ang espiritu mula sa iba't ibang direksyon hanggang sa tuluyan nila itong mapabagsak at ma-exercise. Nakahinga sila ng maluwag dahil wala pa sa kanila ang nakatalo ng mid-rank spirit dati, at sinabi ni Kuko na kailangan na nilang bumalik agad para i-report ang nangyari. Habang palis sila, may naramdaman si Ayori sa likod niya, pero bago pa siya makalingon, biglang umiyak ng dugo sina Yuro at Kuko at bumagsak sa sahig nang hindi gumagalaw. Mula sa isang TV sa paligid, lumitaw ang espiritu ng sad boy, handang harapin ang isa pang demon flame user. Napatigil ang paghinga ni Ayori habang naalala niya ang kapatid niyang si Akari na nakahiga sa kama at nagmamakaawang tulungan siya. Humihingal siya na parang mabangis na hayop at tuluyang nawala ng kontrol, hinugot ang nagliliyab na espada at sumugod sa sad boy para suntukin ito. Pero hindi man lang gumalaw ang sad boy at nanatiling nakatayo habang paulit-ulit siyang inaatake ni Ayori mula sa iba't ibang anggulo. Hinaharang ng maliwanag na apoy na bumabalot sa sad boy ang lahat ng atake, kaya napilitan si Ayori na umatras at mag-isip ng bagong paraan. Tumingin ang sad boy kay Ayori at napabuntong hininga bago malungkot na nagtanong kung iyon na ba ang pinakamalakas niyang taya. Napatigil si Ayori dahil ibinigay na niya ang lahat, pero bago pa siya makasagot, biglang pumutok ang dugo mula sa kanyang mga mata, umikot ang paningin niya at bumagsak siya sa sahig. Nalilito siya kung ano ang nangyari, kung paano nalaman ng sad boy ang pangalan niya at kung bakit ito naroon. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang gumalaw at abutin ang phone niya habang sinasabi na ipaghihiganti niya si Akari kahit ano pa ang mangyari. Parang nakilala ng sad boy ang pangalan at sinabi nitong malungkot ang pagkamatay niya sa ospital dahil nauwi sa wala ang lahat ng ginawa niya nang mapilitan siyang patayin ito, at baka si Akari ang talagang namatay nang walang saysay at wala nang magagawa pa.
Tinamaan si Ayori at naalala niya kung paano tumawa at maglaro ang kapatid niya, kaya pinilit niyang igalaw ang katawan niya kahit hirap na siya. Tumingala siya at diretsong tumingin sa multo habang sinasabi na papatayin niya ito kahit ano pa ang mangyari. Tumawa lang ang sad boy, at kahit si Ayori alam na sobrang hina niya para may magawa, lahat ng sinasabi niya ay puro salita lang na hindi niya kayang panindigan dahil sa sariling kahinaan. Itinaas ng sad boy ang kamay niya at agad itong binalot ng apoy, sabay sabing magpaalam na siya sa mundo, pero may maliit na tsansa raw na makabalik siya bilang multo kung may natitira pa siyang hindi natatapos. Napagtanto ni Ayori na wala na siyang magagawa, kaya ipinikit niya ang mga mata niya, humingi ng tawad kay Akari at tinanggap ang sarili niyang kamatayan. Pero nang pakawala ng sad boy ang apoy para tapusin siya, biglang may napakalakas na bugso ng hangin na humarang at tuluyang nagpawala sa apoy. Nagulat si Ayori dahil sarado ang gusali, kaya saan nanggaling ang hangin. Hindi siya nagtagal sa pag-iisip nang magpakita si Zaki, hinubad ang blonde na wig at humarap sa sad boy. Ngumiti ang espiritu at nagtanong kung sino siya, at sumagot si Zaki na isa siyang exorcist at guro ni Ayori. Bago pa makareact ang sad boy, mabilis na inilayo ni Zaki ang tatlong estudyante sa panganib na ikinagulat kahit ng sad boy dahil napansin nitong hindi siya mahina tulad ng tatlong bata. Nagsimulang mag-alala si Ayori kina Kuko at Yuro, pero sinabi ni Zaki na huwag masyadong mag-alala dahil hindi sila patay at naprotektahan sila ng kanilang mga kapangyarihan. Patuloy silang tinawag ni Ayori hanggang sa magmulat si Kuko at sabihing sobrang sakit ng ulo niya, habang si Yuro naman ay nagising at pilit inaalala kung ano ang nangyari. Biglang umiyak si Zaki at humingi ng tawad sa mga estudyante, sinasabing ayaw niya silang iwan pero hindi siya pinayagan ng mga babae at isinama siya sa kung saan, kaya kinailangan muna niyang ayusin iyon bago siya agad tumakbo pabalik sa kanila. Sinabi ni Ayori na kalimutan na muna iyon dahil hindi ito ang tamang oras, pero bago pa siya makapagbabala, muling nagpakawala ng sunod-sunod na apoy ang sad boy papunta sa kanila. Pero wala ni isa ang tumama dahil may hindi nakikitang parang barrier na nagpoprotekta sa kanila mula sa lahat ng panig. Hindi pa nakakita si Ayori ng ganito kaya nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sinubukan ipaliwanag ni Kuko na ang shield na ito ay espesyal na device mula sa lab na humaharang sa lahat ng electromagnetic wave sa loob ng 3 minuto, pero pwedeng masira kung may pisikal na nilalang na pumasok sa loob. Hindi agad naintindihan ni Ayori ang paliwanag, kaya ipinaliwanag ni Zaki sa mas simpleng paraan, hinaharang ng barrier ang mga multo at ang kanilang mga atake sa loob ng 3 minuto, at pagkatapos noon, sila na ang bahala sa sarili nila. Sinabi niyang manatili muna sila sa loob habang siya naman ay tumayo at pinuri si Ayori sa ginawa nito. Nagulat si Ayori dahil pakiramdam niya wala naman siyang nagawa, pero sinabi ni Zaki na ang makaligtas laban sa sad boy gamit lang ang matinding determinasyon ay isa ng malaking bagay, kaya dapat ipagmalaki niya iyon. Nahihirapan si Ayori pigilan ng luha habang tinatamaan siya ng mga salitang iyon. Sinabi ni Zaki na manatili silang lahat sa likod habang inilabas niya ang pamaypay niya at lumikha ng mahiwagang isda sa hangin, handang harapin ang isa sa mga pinakadelikadong multo sa kasaysayan. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad umatake gamit ang mahiwagang isda, tinamaan ng sad boy at itinulak ito papunta sa gilid kung saan ito bumagsak. Ipinagpatuloy ni Zaki ang pag-atake at tinamaan muli ang espiritu, pero sa pagkakataong ito, handa na ang sad boy at nagawa nitong harangin ang atake. Ngumiti ito at sinabi na kung guro siya ni Ayori, ibig sabihin kapag namatay siya, mas lalong lalakas ang koneksyon ni Ayori sa mundo at maaari itong muling mabuhay bilang isang espiritu. Agad na pinakawalan ng sad boy ang sunod-sunod na mahiwagang apoy patungo kay Zaki, pero isa-isa niya itong iniwasan at nilampasan bago siya gumanti ng sarili niyang atake. Napansin ni Ayori na ibang level talaga si Zaki kumpara sa kanila, kaya tinanong niya si Kuko kung anong klaseng cyberkinesis ang ginagamit nito. Sumagot si Kuko na hindi gumagamit si Zaki ng cyberkinesis dahil wala siya nito, ang ginagawa lang niya ay pinapadaloy ang purong spiritual power niya papunta sa mahika gamit ang isang digital converter, at ang pamaypay ang pangunahing instrumento para magawa niya iyon. Dagdag pa niya, kabilang si Zaki sa mas lumang henerasyon ng mga exorcist na hindi naturuan kung paano harapin ang mga digital ghost ng kasalukuyang panahon, kaya kailangan na ang bagong henerasyon ng ghost hunters na may kakayahang natural sa digital world para mas epektibong makalaban kapag umatake ang mga espiritu. Biglang nagsimulang damyugo ang mga mata ni Zaki na ikinabahala ni Ayori, pero sinabi ni Kuko na huwag siyang mag-alala dahil mas malakas pa si Zaki kaysa sa ipinapakita niya. Ayon sa kanya, kung totoong multo at hindi digital ang sad boy, kayang burahin ni Zaki ang existence nito sa loob lang ng ilang minuto. Pero dahil gumagamit siya ng digital converter, bumababa ng 70% ang lakas ng kapangyarihan niya, ibig sabihin, nasa 10% lang ng tunay niyang lakas ang ginagamit niya ngayon.
Kinakabahang pinanood ni Ayori si Zaki habang tila naiipit siya ng sad boy, pero nang akala niyang tapos na ang lahat, ngumiti lang si Zaki at lumikha pa ng dalawa pang mahiwagang isda, sabay-sabay na umatake sa sad boy gamit ang tatlo. Nagulat si Ayori habang patuloy namang nagpapaliwanag si Kuko na isa raw henyo si Zaki at sumikat na siya sa edad na 18 nang talunin niya ang isang calamity class demon, dahilan para mabansagan siyang living legend. Namangha si Ayori na ang nagtuturo pala sa kanya ay isang tunay na alamat at napatanong siya kung bakit naging guro ang pinakamalakas na exorcist. Sagot ni Kuko, walang nakakaalam, pero isang araw ay nagdesisyon si Zaki na magretiro sa aktibong pakikipaglaban at mag-focus sa paggabay at pagsasanay sa bagong henerasyon ng exorcists para labanan ang mga demonyo ng kasalukuyan. Humanga si Ayori pero hindi pa rin nawawala ang kaba niya, ngunit sinabi ni Kuko na wala siyang nakikitang paraan para manalo ang sad boy laban sa pinakamalakas na exorcist sa mundo. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Zaki ang isang napakagandang triple attack na nagtulak sa espiritu paatras, at nang humupa ang alikabok, wala na ang sad boy. Nagtanong si Ayori kung nawasak na ba ang espiritu, pero sinabi ni Zaki na nakatakas ito, kaya kailangan nilang maging mas maingat mula ngayon. Umupo silang lahat na may halong ginhawa matapos ang nangyari, habang ipinaliwanag ni Zaki na hindi pa ginagamit ng sad boy ang buong lakas nito dahil paubos na ang enerhiya nito, parang naka-power saving mode lang ito habang lumalaban. Naiinis si Kuko dahil napagtanto niyang nasayang ang pagkakataon na tuluyang ma-exercise ang multo, pero sinabi ni Zaki na huwag na nilang isipin iyon dahil ang pinakamahalaga ay ligtas silang lahat. Yinakap niya ang mga estudyante, at doon nagkaroon ng bagong pananaw si Ayori tungkol sa sarili niyang kahinaan. Humarap siya kay Zaki at sinabi na may bago na siyang layunin sa buhay, gusto niyang maging katulad nito. Tumawa si Zaki at sinabi na bumalik na silang lahat sa paaralan at magpahinga para makabawi at makapagsanay pa ng mas mabuti. Hindi nagtagal, bumalik sila sa academy. Habang tinawag si Zaki sa isang meeting, nagpalit naman ng damit sina Ayori at Kuko at pumunta sa nurse's office kung saan nadatnan nila si Yuru na parang walang nangyari, kumpleto na ang ayos at wala ng bakas ng sugat. Hindi maintindihan ni Ayori kung paano nawala agad ang lahat ng pinsala nito. Doon lumabas ang nurse na si Mina mula sa likod ng pinto at sinabi sa kanya na huwag mag-alala sa mga sugat niya. Kinunan siya ng litrato gamit ang phone nito at ginamit ang kakayahan niya para literal na i-photoshop siya pabalik sa maayos na kondisyon. Maya-maya, pumasok din ang iba nilang kaklase, pero sina Ayori, Kuko, at Yuru ay wala sa mood makipagkulitan. Determinado ang mga mukha nila habang sinasabi sa iba na magte-training sila dahil ayaw na nilang mapahiya ng ganoon ulit. Bago pa sila umalis, pinasilap muna ni Mina ang kanilang Bat Aries at doon nila nalaman na halos ubos na ang kanilang spiritual energy. Hindi iyon naging hadlang sa kanila, kung hindi pa nila kayang sanayin ang spiritual powers nila, sasanayin na lang nila ang katawan nila at papalakas sa anumang paraan. Para balang araw, makabawi sila at tuluyang mapatay ang sad boy. Lumipas ang ilang araw mula sa insidenteng iyon, at matapos makabawi ng lakas, napansin ni Ayori na hindi pa rin niya magamit ng buo ang cyberkinesis niya, kaya nagpunta siya kina Kuko at Ren. Nadatnan niya ang dalawa na nakaupo at nagteteya, pero mukhang abala si Kuko sa kung ano. Binati siya ni Ren at tinanong kung bakit ang aga niya. Sumagot si Ayori na hindi siya makatulog ng maayos mula nang marealize niya kung gaano kaina ang katawan niya. Medyo nalito si Ren, pero ipinaliwanag ni Ayori na sa laban nila laban sa sad boy at sa isa pang ghost account, napansin niyang maayos gumagana ang cyberkinesis niya, mas mabilis siyang mag-isip at mag-react, pero palaging nahuhuli ang katawan niya. May disconnect sa pagitan ng isip at katawan niya, kaya napapahamak siya. Iniisip niya na kung masasanay pa niya ang sarili sa hand-to-hand combat at mapapalakas ang katawan niya, mas magagamit niya ng maayos ang kakayahan niya at mas madali niyang makakaharap ang mga ghost account. Pagkatapos nito, humarap siya kay Kuko at yumuko, humihiling na sanayin siya para mas mapahusay ang paggamit niya ng kanyang abilidad. Pero hindi man lang siya pinansin ni Kuko at tuloy-tuloy lang sa pagtatype sa phone niya. Nalito si Ayori, pero natawa si Ren at sinabing umupo muna siya dahil araw-araw daw itong routine ni Kuko, mag-scroll sa Twitter at Reddit at makipag-away sa mga random na tao online tungkol sa kung ano-anong usapan. Napagtanto ni Ayori na hindi ito biro at talagang ganito si Kuko, isang keyboard warrior. Nagpatuloy ito sa pagtatype bago ibinaba ang phone at uminom ng tsaa, sabay sabing umupo na rin si Ayori at uminom dahil nakakapakalma ito ng nerbiyos. Hindi pa rin maintindihan ni Ayori ang ugali nito kaya tinanong niya kung dati ba itong kabilang sa isang gang, lalo na't may tato ito sa balikat. Nabulunan si Kuko sa iniinom at sinabihan siyang tumigil dahil mali at mapanghusga ang ganoong pag-iisip at parang pino-profile niya ang mga tao. Tinawag naman ni Ren ang kalokohan ni Kuko at sinabi kay Ayori na tama ang hinala niya, talagang nasa gang si Kuko noong high school.
Kinuha pa niya ang phone niya at ipinakita ang litrato ng dating delinquent na bersyon ni Kuko na siguradong patok sa mga K-pop fans. Depensa naman ni Kuko, face lang daw yon at idinagdag pa na kasama rin si Ren sa parehong gang. Sagot ni Ren, sumasabay lang daw siya noon at sinabi kay Ayori na matagal na niyang kilala si Kuko mula pagkabata at parang may bromance na sila. Agad itong tinutulan ni Kuko habang napagtanto ni Ayori na halos wala siyang alam tungkol sa mga kaklase niya kaya sinabi niya kay Ren na gusto niyang makilala pa sila ng mas mabuti. Nagulat si Ren dahil kadalasan, ang mga gaya ni Ayori ay masyadong self-centered pero iba raw siya. Tinanong siya ni Kuko kung ano ba talaga ang kailangan niya at doon lang naalala ni Ayori ang pakay niya. Pero imbes na siya ang magturo, pinapante siya ni Kuko kay Ha, ang espesyalista sa hand-to-hand combat. Habang hinahanap si Ha, napansin ni Ayori ang isang mukhang creepy na manika sa mesa at kinausap ito, tinatanong kung pwede ba siya nitong sanayin. Pero hindi ito sumagot. Lumapit pa siya at nagtanong kung bakit siya iniisnab hanggang sa mapansin niyang napapalibutan na pala siya ng maraming manika. Akala niya nag-clone ang manika pero biglang may tumama sa ulo niya mula sa likod ang totoong Ha. Sinabi nito na ang mga manikang iyon ang official mascots ng paaralan at gamit ang cyberkinesis niya, kaya niyang kontrolin ang mga ito habang ang totoong katawan niya ay nasa dorm lang, umiinom ng kape at nanunood. Hindi naman siya hinusgahan ni Ayori at direkta siyang humiling na turuan siya na agad namang kinagiliwan ni Ha dahil matagal na rin itong gustong makalaban siya. Pumunta sila sa training ground kung saan pinabuhat niya kay Imo ang isang malaking manika at inilapag ito sa sahig. Pagkatapos, sinabi niya kay Imo na magsilbing referee bago magsimula ang laban. Sa simula, natawa si Ayori at sinabing mahihirapan siyang saktan ng cute na manika, pero bigla na lang siyang sinampal nito at sunod-sunod na inatake mula sa iba't ibang direksyon. Sinigawan siya ni Imo na huwag maliitin ang kalaban dahil si Ha ay isang Tekken champion at nangingibabaw sa esports scene. Doon na-realize ni Ayori na mali ang paghusga niya, hindi dapat minamaliit ang kalaban. Kaya nagseryoso siya at inilabas ang asul niyang apoy mula sa phone. Napagpasyahan ni Ha na hindi sapat ang maliit na manika para makapagdulot ng seryosong pinsala, kaya tumalon siya papunta sa mas malaking manika at inilipat ang consciousness niya roon. Nagulat si Ayori, pero ipinaliwanag ni Ha na kaya niyang kontrolin ang kahit anong manika at naka-activate pa ang Bluetooth mode. Dahil hindi kayang makasakit ng husto ang maliit na manika, gagamitin niya ang mas malaking katawan para mas makatotohanan ang laban. Nagsimula ang round 2, at napansin ni Ayori na hindi na ito cute pero mas madali itong tamaan. Sumugod siya ng buong bilis para umatake, pero masyadong mabilis ang reaksyon ni Ha at agad siyang tinamaan ng sunod-sunod na 5 hit combo. Nalito si Ayori dahil pakiramdam niya nakakapag-react si Ha sa galaw niya bago pa man siya umatake. Pero para kay Ha, normal lang iyon dahil kung gusto mong makipagsabayan sa pro level sa gaming, kailangan mo ng halos perpektong reflexes at matinding bilis ng reaksyon. Patuloy na umatake si Ayori nang walang malinaw na plano, pero kahit anong gawin niya, hindi man lang siya makalapat ng kahit isang suntok. Lahat ng atake niya ay nahaharang, habang si Ha ay tuloy-tuloy sa pagbibigay ng mga combo na halos durugin siya. Natatawa si Imo dahil halatang napakalaki ng agwat ng kanilang skill level. Pero hindi pa sumusuko si Ayori. Napag-isip-isip niya na kung nababasa ni Ha ang galaw niya, kailangan niyang guluhin ang ritmo nito sa pamamagitan ng mga kakaibang galaw na hindi pa nito nakikita. Sa pagkakataong ito, mas naging maayos ang performance niya, naiiwasan niya ang mga atake ni Ha sa pamamagitan ng pagbabasa sa galaw nito, at nagawa pa niyang makaharang ng isang atake. Pero agad siyang sinabihan ni Ha na huwag maging kampante dahil lang sa isang block at ipapakita pa raw nito kung ano pa ang kulang sa kanya. Bigla itong nag-transform na parang Iron Man at nagpakawala ng pink na laser na direktang tumama kay Ayori at nagpabagsak sa kanya. Nagdiwang si Ha habang pilit namang tumayo si Ayori at inamin na astig talaga ito, sabay hiling na maging guro niya para matuto siyang lumaban. Maya-maya, nagpa siya si Ayori na maligo at napaisip kung ano kaya ang tunay na itsura ni Ha. Sa isip niya, ini-imagine niya ito bilang isang lalaki na may balbas at nakatutok lang sa computer. Pero habang lutang siya sa pag-iisip, nabangga niya si Yuro at isang babaeng may pink na buhok at malalaking salamin. Agad niya itong sinubukang tulungan, pero tinawag ni Yuro ang babae bilang si Ha at sinabihang mag-ingat sa paglalakad. Doon lang nag-click kay Ayori ang lahat, ang cute na babaeng ito ang mismong gamer na ginawa niyang guro. Sinubukan niya itong kausapin, pero tumakbo si Ha at maya-maya ay bumalik bilang isang manika at hinampes siya sa ulo, sinasabihang mag-ingat sa paglalakad. Nagulat si Ayori sa biglang pagbabago nito, pero natawa lang si Yuro at ipinaliwanag na magkaiba ang totoong Ha at ang game ang persona nito, at isa itong shot-in.
Ipinagmamalaki pa ni Han na sapat na sa kanya ang energy drinks, malakas sa PC na may maraming RAM na naipon niya bago pa tumaas ang presyo, at online shopping, hindi na niya kailangan lumabas dahil ang kwarto niya ang sarili niyang mundo. Tatanungin sana ni Ayori kung kailan ulit sila maglalaban pero may notification siyang natanggap. Pagtingin niya, may mensahe si Zaki tungkol sa isang strategy meeting para harapin ang sad boy na kilala na ngayon bilang Kai at kung paano ito tuluyang mapapatay. Agad nagtipon ng buong Class 1B sa silid kung saan sina Zaki at Kiko ay nagsimulang magpaliwanag na maglulunsad sila ng isang all-out war laban kay Kai at sisiguraduhing ma-exercise ito kahit ano pa ang mangyari. Ibinahagi nila na may dalawang naunang misyon na para patumbahin si Kai, pero parehong nabigo at karamihan sa mga estudyanteng sumali ay namatay dahil may bagong teknik itong ginamit na hindi nila inaasahan. Ngayon, plano nilang umatake bilang isang grupo at tapusin ito kahit ano pa ang kapalit. Nag-init ang dugo ni Ayori at sinabi niyang babayaran ni Kai ang lahat ng ginawa nito, pero natawa lang si Zaki at sinabing hindi sila kasama sa hunting party. Nagulat si Ayori habang ipinaliwanag ni Imo na ang mga first-year students ay hindi pinapayagang lumaban sa high-level o extreme-level na ghost accounts tulad ni Kai. Dagdag pa ni Zaki, hindi rin sila dapat humarap sa mid-level spirits ng mag-isa at kailangan laging may kasamang mas nakatatanda sa ganitong mga laban. Sobrang frustrado si Ayori at sinabi niyang hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataon niyang makapaghiganti. Kahit pa ma-expel siya, sasali pa rin siya sa hunt kahit anong mangyari. Biglang naalala ni Kuko na may exception sa rule na iyon. Kung may estudyanteng may cyberkinesis na mahalaga para sa misyon, pwede itong isama, o kung mapapatunayan niya ang lakas niya sa harap ng iba at kikilalanin siya ng lahat. Agad nagtanong si Ayori kung paano niya mapapatunayan ang sarili niya. Sumagot si Zaki na may laban sa pagitan ng Class A at Class B bawat term, at iyon ang pangunahing paraan para ipakita ang lakas at kakayahan nila. Dahil magsisimula pa ang hunt kay pagkatapos ng 2 buwan, may oras pa sila para patunayan ang sarili nila. Lalong nagliyab ang determinasyon ni Ayori at kinabukasan pa lang ay todo ensayo na agad siya. Habang tumatakbo siya sa kagubatan kasama si Imo, biglang may lumabas na dummy monster sa harap nila. Mabuti na lang at mabilis si Imo at ginamit ang cyberkinesis niyang nakatuon sa depensa para gumawa ng pader na hamarang sa atake. Agad silang tumakbo ulit sa kagubatan para takasan ng halimaw. Maya-maya, dumating si Ren at inutusan silang maghiwa-hiwalay malapit sa malaking puno habang nagbibigay rin siya ng eksaktong posisyon kina Yuro at Kuko. Sa loob ng ilang sandali, nailagay niya silang lahat sa tamang pwesto at napalibutan nila ang 3 halimaw. Namangha si Ayori sa galing ng strategy ni Ren na nabuo agad sa gitna ng laban. Ipinaliwanag ni Han na si Ren ang utak ng klase at ang kakayahan nito ay parang CCTV, nakikita niya ang nangyayari sa iba't ibang lugar, kaya nakakagawa siya ng pinakamagandang desisyon para manalo sila. Nang mapalibutan ng mga halimaw, mabilis nila itong pinatumba isa-isa. Lumabas sina Zaki at Kiko mula sa mga palumpong at sinabi na mas gumanda ang performance nila kumpara dati. Ayon kay Ren, dahil ito sa pagdating ni Ayori bilang dagdag na malakas na attacker. Pero binanggit ni Kuko na masyadong mabilis maubos ang energy ni Ayori at hindi pa efficient ang mga atake nito na magiging problema sa totoong laban. Tinanggap ni Ayori ang lahat ng payo at kinagabihan ay nag-ensayo siya mag-isa, pinapahusay ang kakayahan at bilis niya. Pero hindi nagtagal, naabot niya ang limit niya at bumagsak siya sa pagod. Habang bumabagsak siya, sinalo siya ng isa pang estudyanteng may pink na buhok at kakaibang ngipin na nagpakilalang si Suro. Nagkunwari itong nakikiramay habang kinakausap si Ayori tungkol sa kapatid nitong pinatay ni Kai. Akala ni Ayori may bago siyang kakampi pero biglang sinunog ni Suro ang hairpin, ang huling alaala niya sa kapatid niya. Napaluha si Ayori habang tumatawa si Suro at ibinunyag na isa rin siyang rage baiter na may flame type ability. Biglang dumating si Ha at sinipa si Suro palayo. Pero bago pa sila makakilos, dumating ang buong Class A. Sinabi ni Han na umatras muna sila dahil mas matindi ang ugali ng mga ito, pero hindi matanggap ni Ayori ang ginawa kay Suro at sumugod siya gamit ang asul niyang apoy. Hindi pa siya nakakalapit ay naharang na siya ng isang babae at itinumba sa lupa habang muntik na siyang tamaan ng espada ng class representative nila kung hindi siya nahila palayo. Ang lalaking may espada na si Waga ay inatake ni Kuko, pero nagawa nitong harangin ang atake. Nagkaharap ngayon ng Class 1A at Class 1B sa isang matinding standoff, habang si Ayori na halos ubos na ang lakas ay nakahandusay pa rin sa sahig, pinipigilan ng babaeng nakapatong sa kanya, iniisip kung mauuwi ba ito sa isang all-out na labanan dito mismo. Biglang tumayo ang babae mula sa sahig, binitawan si Ayori at agad humingi ng tawad kay Kuko. Sinabi niyang hindi yon ang iniisip nila at ipinaliwanag na matagal na siyang may gusto kay Kuko. Samantala, si Ayori ay umangat mula sa pagkakahiga gamit lang ang lakas ng kanyang core, dahilan para mabigla ang buong klase.
Napansin ng ilan na siguradong sanay na sanay siya sa pag-eensayo ng katawan. May isa pang kaklase na naghubad ng shirt para ipakita ang sariling abs pero walang pumansin sa kanya. Gamit ang isang sanga ng puno, itinulak ni Ayori ang sarili niya at mabilis na sumugod kay Suru, ang kilalang flame baiter. Muli silang nagkaharap at makikita sa mga mata ni Ayori ang matinding galit habang hinihingi niya ang isang paghingi ng tawad. Ngunit si Suru ay tila natutuwa pa sa sitwasyon. Tumatawa siya habang tumatakbo palayo, patuloy na inaasar si Ayori na agad namang humabol sa kanya. Napatawa si Waga at sinabing walang makakapagsabi kung ano ang susunod na gagawin ng isang rage baiter dahil mahirap silang kontrolin. Sumang-ayon si Kuko at sinabi na lahat ng rage baiter ay puro basura, pero mas mabaho pa rin ang nasa Class B sa gilid. Pinagmamasdan ng asol ang buhok na si Ash ang dalawa at iniisip kung magiging magandang pelikula ba ang nangyayari. Samantala, ang green-haired na si Kiri ay iniisip lamang kung ano ang kakainin niya mamaya. Si Iko naman, na ginagaya ang hairstyle ng Tokyo Revengers, ay nagseselos dahil si Uro ay may gusto kay Kuko at hindi sa kanya. Binati ni Iru si Yuro at tinanong kung kumusta na ito, ngunit malamig ang sagot ni Yuro at sinabi niyang hindi siya nakikipag-usap sa mga pick-me girl. Dagdag pa niya, si Iru ay pakitang tao sa lahat ng lalaking nakikita niya. Gumanti si Uro at sinabi na si Yuro naman ang pilit nagpapapansin sa mga lalaki sa pamamagitan ng pag-aayos ng sarili bilang goth. Habang nangyayari ito, patuloy pa rin ang habulan ni na Ayori at Suru. Sumuntok si Ayori ng buong lakas, umiwas si Suru ngunit ang puno sa likod niya ang tinamaan at agad itong naiupi. Naintriga si Suru dahil alam niyang kung tinamaan siya, mababali ang lahat ng buto niya. Sa halip na matakot, lalo pa siyang natuwa at ginamit ang kanyang kakayahan upang lumikha ng isang pader ng apoy sa harap nila. Napatras si Ayori at napansin niyang hindi gumamit si Suru ng phone para i-activate ang kanyang kakayahan at mas mainit ang apoy nito kumpara sa kanya. Napansin ni Suru na nagsisimula ng mag-isip si Ayori kaya muli niya itong inasar at sumigaw na ang Class B ay puro talunan. Binanggit pa niya na may Maniakis na puro silip, isang bobo na puro depensa lang ang alam, at kamag-anak ng pangit na si Annabelle. Lalong nagalit si Ayori dahil hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ng isang tao na maging walang pakialam sa damdamin ng iba. Sa galit, hinawakan niya ang kamay ni Suru kahit nagliliyab ito sa init. Nagulat si Suru dahil hindi niya inasahan na may taong kayang humawak sa nagbabagang kamay niya. Ngunit biglang sumingit si Waga at gumamit ng aerial slash na pumutol sa mga puno sa paligid at muntik pang tamaan si Ayori sa ulo na tinamaan lamang ang ilang hibla ng kanyang buhok. Sinubukan ni Suru na pigilan ang dalawa at humingi ng tawad para sa nangyari, ngunit sa huli ay natawa rin siya at sinabi na basura pa rin ang buong Class B. Sinabi ni Kuko na nawawala ang saysay ng paghingi ng tawad dahil sa kanyang sinabi. Hindi ito pinansin ni Waga at itinuro ang kanyang espada kay Ayori habang sinasabing pinahiya ng Class B ang kanilang sarili sa pagtanggap ng isang flame baiter sa kanilang grupo. Idinagdag pa ni Waga na sa nalalapit na laban ng Class A at Class B, dudurugin nila ang Class B at ipapakita sa lahat kung gaano sila kaina. Ngunit agad nagsalita si Kuko at kumpiyansang humarap kay Ayori, sinasabing nagkakamali si Waga at sila ang mananalo sa susunod na laban, lalo na dahil sa flame baiter na kakampi nila. Bumalik si Ayori sa nurse's office kung saan mabilis siyang ginamo, at habang pabalik ay nakasalubong niya si Zaki na pinuri ang effort na ipinakita niya. Ngunit hindi pa tapos si Ayori at tinanong niya si Zaki tungkol sa teknik na ginamit ni Suru at kung paano niya rin ito matututunan. Sa loob ng mga sumunod na linggo, todo ensayo ang parehong team upang masigurong nasa pinakamalakas silang kondisyon pagdating ng laban. Dumating din ang araw ng laban at isinakay ang buong Class B sa isang bus papunta sa arena para sa labanan ng Class A laban sa Class B. Habang nasa biyahe, kalmado lang si Yuro at pinag-uusapan pa kung bakit hindi kailanman iaunban ng Dr. Disrespect sa Twitch, samantalang si Imo ay nahihilo sa biyahe. Sinabi ni Kiko na inaasahan niyang mas magiging seryoso sila sa laban, ngunit sumagot si Imo na nahihilo siya dahil sa kaba. Tinanong ni Ayori kung sa bundok ba ginanap ang huling laban, at lalo namang nasuka si Imo sa alaala nito, dahil matindi ang pagkatalo nila noon at wala siyang nagawa dahil masyadong maraming may offensive abilities sa kalaban. Diretsahang tinanong ni Ayori kung bakit pinili ni Imo ang maging sorcerer kung takot naman siya sa lahat, ngunit bago pa makasagot si Imo, may sumingit at nagsabing bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila sumali sa paaralan at mas mabuting hanggang doon na lang iyon. Tumigil si Ayori at naisip na baka may nasaktan siya, at doon niya napansin na kasama rin nila ang kaklase nilang iyon ngunit nasa loob ng isang kahon habang gamit ang kanyang phone para kontrolin ang isang manika. Ipinaliwanag niya na mas kaunting enerhiya ang nauubos kapag manika ang ginagamit niya. Biglang napansin ni Ayori na parang bumalik sila sa pinanggalingan nila at muli silang nasa paaralan.
Tinanong niya kung kanselado na ba ang laban, ngunit ngumiti si Kiko at sinabi na ang tema ngayong taon ay urban warfare at ang layunin nila ay pabagsakin o mapahinto ang buong kalaban hanggang sa sumuko ang mga ito. Dahil naroon din si Kochi na nurse, maaari nilang ibigay ang buong lakas nila at magdulot ng tunay na pinsala sa isa't isa, ngunit ang pagpatay ay agad na magreresulta sa diskwalifikasyon. Pagkababa nila ng boss, ipinaliwanag ni Kiko na hindi talaga sila nasa totoong paaralan dahil ang buong lugar ay eksaktong kopya ng kanilang school at lungsod, gawa ng kakayahan ng isang guro na mag-duplicate ng mga bagay. Pagkatapos, naglabas siya ng tablet at nagsimula ng video call dahil gusto ni Zaki na kausapin ang kanyang klase bago ang laban. Abala si Zaki sa panonood ng 4K na video ngunit agad siyang nagbihis at sinabihan ng kanyang mga estudyante na ibigay ang lahat dahil nakatingin sa kanila ang buong paaralan, kasama ang mga nakatatanda at mga guro. Mahalaga ito dahil bukod sa pagkakataon para magpakitang gilas, maaari rin silang mapili para sa isang misyon laban kay Sad Boy K. Sinabi ni Kuko kay Zaki na hindi nila siya ipapahiya sa pagkakataong ito, ngunit natawa lamang si Zaki at sinabing ayos lang kahit matalo sila dahil mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan nila. Gayunpaman, binigyang babala niya sila na kung mapili man sila para sa mapanganib na misyon laban kay Sad Boy K, marami sa kanila ang maaaring hindi na makabalik. Samantala, binibigyan din ng pep talk ang Class A ngunit kampante si Waga sa kakayahan nila dahil alam niyang mas malalakas ang bawat isa sa kanila kumpara sa Class B. Para sa kanya, ang pinakamabisang paraan para manalo ay hati-hatiin ang laban sa one-on-one, tapusin agad ang kalaban, at pagkatapos ay tumulong sa iba para makuha ang kalamangan at mabilis na matapos ang laban. Naghanda ang Class B, pamwesto sa kani-kanilang lugar at inilabas ang kanilang mga sandata, habang pinipilit ni Imo na manatiling kalmado para hindi siya kabahan agad sa simula pa lang ng laban. Nagpasalamat si Ren kay Ayori dahil ipinaglaban nito ang kanilang dignidad noong minamaliit sila, at tinanong kung alam ba nito kung bakit hindi sila gumanti noon. Bago pa makasagot si Ayori, gumawa si Kuko ng isang napakalaking martilyo at sinabing hindi sila nagsalita noon dahil inipon nila ang lahat ng pang-iinsulto para sa araw na ito. Tumunog ang buzzer at agad sinimula ni Kuko ang laban sa pamamagitan ng paglikha ng maraming maliliit na martilyo mula sa kanyang malaking sandata, at sinubukang ice-spawn kill ang kalaban. Ngumiti lang si Waga at handa na sana itong harapin, ngunit nauna si Ash at inilabas ang kanyang phone, sabay lumikha ng isang napakalaking yelong rebulto ng sarili niya na may pakpak. Hinarang ng rebulto ang atake, pero kapalit nito ay nagamit niya ang kalahati ng kanyang battery. Mula sa malayo, pinanood ito ni Kuko, ngunit bigla nilang napansin na may paparating na aerial slash. Agad nilang tinakpan ng tainga ni Imo upang makapag-concentrate ito at nakagawa siya ng barrier na sumalo sa atake. Ipinaliwanag ni Kuko kay Ayori na si Waga ang pinakamalakas sa Class A at may espesyal itong kakayahan na mag-target gamit ang aerial slash. Nakaranas na rin ito ng maraming high-rank missions at kayang humarap sa mid-level ghost accounts mag-isa. Binalaan niya ang buong team na umiwas kapag nakaharap si Waga ng one-on-one. Naghiwa-hiwalay ang kalaban at nagsimulang hanapin ang Class B, ngunit wala silang makita. Si Waga lang ang sinwerte nang matagpuan niya ang kaklase nila na nagtatago sa loob ng mga curtain sa isang tindahan. Agad niya itong tinaga, dahilan para gumulong ito sa kalsada habang patuloy niyang pinuputol ang curtain, iniisip na may napatumba na siya. Ngunit nagulat siya nang makita na isa lang itong manika at hindi ang totoong tao. Mula sa kanyang pinagtataguan, natawa ang tunay na may-ari ng manika dahil alam nilang nakuha na nila si Waga sa plano. Lumabas na alam ni Kuko ang magiging galaw ni Waga kaya sinadya nilang pinin ito bago sabay-sabay umatake. Narealize ni Waga na naloko siya nang biglang sumulpot sina Kuko at Yuru. Ginamit ni Yuru ang kanyang gum para atali ang mga paa ni Waga habang sinusubukan naman siyang atakihin ni Kuko. Nahadlangan ni Waga ang martilyo habang nasalo rin ang suntok ni Ayori, at naiwasan pa niya ang mga atake ni Yuro, sabay sabing hindi ito mukhang teamwork kundi sabay-sabay na pagdagsa. Para sa kanya, taktika ito ng mahihina. Madali niyang naiwasan ang kanilang mga atake at naghanda ng gumanti, ngunit napigilan ni Imo ang kanyang galaw. Ginamit muli ni Kuko ang kanyang Thousand Hammer attack, ngunit panlito lamang ito na nagbigay ng pagkakataon kay Yuro na tamaan si Waga at atali ang kanyang mga kamay gamit ang kanyang slime. Doon napagtanto ni Waga na nagkamali siya. Sa mismong sandaling iyon, sumulpot si Ayori at malakas na sinipa si Waga sa mukha. Agad nila itong binalot sa makapal na go, at sandaling hindi ito gumalaw kaya inakala ng Class B na tapos na siya. Ngunit sa ikinagulat nila, hindi bumagsak si Waga, sa halip, na down siya sandali dahil nataman siya ng Class B, at agad itong napalitan ng galit. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang espada para hiwain ang go na parang wala lang, at pagkatapos ay naglabas ng isang napakalakas na slash na kayang pumatay sa buong Class B kung hindi dahil sa depensibong pader ni Imo.
Sa kabila nito, naputol pa rin ang ulo ng manika ni Haji, at ang buong bahay sa likod nila ay nawasak sa lakas ng atake. Huminga ng malalim si Waga at pinilit pakalmayan ang sarili, alam niyang madi-disqualify siya kapag may napatay siya, kaya nangako siyang mga braso at paa na lang ang tatanggalin niya. Hindi agad naunawaan ni Ayori ang bigat ng sitwasyon at sinabi niyang ayos lang dahil nasa panig nila si Imo. Ngunit agad niyang napansin na wala na ang depensa, hindi makapag-isip ng maayos si Imo sa sobrang takot habang nakatayo sa harap nila ang isang kalabang parang walang makakapigil. Dito nagtatapos ang video. Salamat sa panonood.